Narito na ang World Cup. Pag naiisip ang World Cup, pumapasok sa isip ang mga tagahanga, bandila, tunggalian, at karangalan. May isang bagay na halatang halata pero hindi na pag-uusapan. Kasi nung isang gabi ng Disyembre noong 2022, mga 1.5 bilyong tao ang nanood ng eksaktong parehong bagay sa eksaktong parehong sandali. Ang World Cup Final sa pagitan ng Argentina at Pransya. Para may daos ang isang buwang torneo ng football, ang host na bansa, Qatar, ay gumastos ng isa sa pinakamalalaking halaga na nagastos ng kahit anong bansa. At alam ng lahat ng kasali na hindi na nila mababawi ang perang yon. Alam naman nating sobrang yaman nila. Pero bakit nila ginawa yon? Bakit ginawa ito ng Rusya bago ang Qatar at ng Brazil bago pa yon? Ang mga bansa ay todo laban at minsan nandaraya pa para makuha ang karapatang malugi ng bilyon-bilyong dolyar. Ngayon, alam ko na madalas sabihin ng iba na nababawi mo ang gastos sa mga dayuhang bumibisita, gumagastos, natututo tungkol sa bansa mo, at posibleng manatili. Pero kung titingnan mo ang mga numero pagkatapos ng World Cup, hindi talaga nila napapatunayan ang puntong ito. Sa mga nagdaang taon, walang bansa ang nabawi ang ginastos kahit tumaas pa ang aktibidad sa ekonomiya. Ang totoo, hindi kita ang layunin ng pag-host ng World Cup. Ang tunay na gusto ng mga bansang ito ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ito ay ang atensyon ng halos buong mundo sa loob ng isang buwan. At iisa lang ang organisasyon sa mundo na may hawak ng atensyon na yan. Ang organisasyong iyon, FIFA, ay isang non-profit na rehistrado sa Switzerland. Ang ganitong kontrol ay nagbibigay ng malaking kapangyarihan. Sa dulo ng video, maiintindihan mo kung bakit parang superpower ang kilos ng FIFA. Hindi lang isang liga ng palakasan. Grabe ang kapangyarihan nila. Kaya pa nilang mapabago sa mga pangulo ang sarili nilang mga batas. Kaya nilang palayasin ang isang bansa sa paboritong laro ng mundo at gawin halos lahat ng gusto nila. Ipapaliwanag ko kung paano naging mas makapangyarihan kaysa karamihan ng gobyerno sa mundo ang isang soccer association na binubuo ng halos 200 bansa. Dahil hindi ito nangyari ng aksidente. May nagplano nito ng sinadya at yon ay isang kawili-wiling kwento. Magsimula tayo sa malinaw na tanong. Ano nga ba talaga ang binibenta ng FIFA? Maaaring sabihin mong football, pero hindi talaga yon ang totoong sagot. Ang produkto ng FIFA ay atensyon, gaya ng napag-usapan natin kanina. Mas maraming atensyon ang nakatuon sa isang lugar kaysa sa kahit ano paman sa mundo. Wala nang ibang makakatalo rito. Tingnan natin ang datos mula Qatar. 2022. Ayon sa FIFA, halos 5 bilyong tao ang nakiisa sa paligsahan sa iba't ibang paraan. Mas marami pa yon kaysa sa 3 sa bawat 5 tao sa mundo. Ang World Cup, ang pinakamalapit na bagay na mayroon ang ating lahi sa pangtitipon sa iisang bonfire. Ang ganitong atensyon ay mas mahalaga kaysa kita sa tiket. Kapag nakatingin ang mundo sa bansa mo, ikaw ang magpapakita ng gusto mong ipakita. Maari mong ipakita sa kanila ang mga bagong stadium, bagong kalsada, malilinis na kalsada, masasayang tao, at higit sa lahat, maaari mong ipakita ang isang lugar na ligtas at bukas para sa negosyo. Ganon din ulit. Hindi naman talaga mahalaga sa Qatar ang football. Ang mahalaga sa kanila ay ang impresyon na madadala ng mundo tungkol sa Qatar. Ngayon, hindi na bago ang ganitong taktika. Sa totoo lang, matagal nang ginagawa ito ng mga tao. Balikan natin ang taong 1,931 ibinigay ng International Olympic Committee ang 1,936 Summer Games sa Berlin. Ginawa ng desisyon bago maupo si Hitler. Ngunit nang maganap ang mga laro, Nazi dictatorship na ang Germany at mabilis na naunawaan ni Hitler ang kahalagahan ng hawak niya. Ang paglingon sa nakaraan ay nagpapakita ng mas malalim na halaga kaysa simpleng laro. Hindi ito Berlin Olympics. Ito ang Nazi Olympics. Ginawa niyang parang patalastas ng rehimen ang kaganapan. May Nazi bandila kahit saan. Inayos ang mga laro bilang patunay ng matatag, maayos, at nakahihigit na Alemanya. At ang bahaging nakakainis pa rin, 49 na bansa ang nagpadala pa rin ng kanilang mga atleta sa Alemanya. Sa pagdalo nila, ipinakita nila sa mundo na normal lang ang rehimen. Naunawaan noon ni Hitler ang isang bagay na hinahabol ng mga gobyerno, lalo na ng mga diktadura
hanggang ngayon. Mas kayang linisin ng isang eventong pampalakasan ng reputasyon kaysa sa kahit anong propaganda tulad ng pelikula o poster. Ang World Cup ay parang party na bukas sa lahat. Na yun, may tawag na dito, sports washing. Sigurado akong pamilyar kayo dito. Kinukuha mo ang atensyon ng mundo at iniiwas ito sa mga problema mo, papunta sa kumikislap na bagong rehimen. Kaya mo natatago halos lahat ng gusto mo. Balik tayo sa tanong kanina. Nagkakaroon na ng saysay ang sagot. Nanalo ang mga bansang ito ng World Cup para linisin ang imahe nila. Ito ang pinakamahusay na makinang nagawa para dito. Kontrolado ng FIFA. Kaya ngayon, ang tanong ay nagiging ganito. Kung ang karapatang mag-host ng World Cup ay sobrang mahalaga, kung ganoon ito kahalaga, ano ang kayang gawin ng isang bansa para makuha ito? Kailangan nating talakayin kung paano gumagana ang sistema dahil parang imposibleng dayain ito. Alam mo, 5 bilyong tao ang nanonood nito. Mahigit 200 miyembrong bansa ang kasali. Siguradong masyadong malaki ang sistema para maging corrupt. Pero tungkol dyan. Kasi sa halos buong kasaysayan ng FIFA, yung mahigit 200 bansa na yon, hindi talaga sila ang pumipili ng bansang mag-host ng World Cup. Isang maliit na komite lang ang may kapangyarihan para gawin yon. Tinawag itong Executive Committee para sa mga butong nagbigay sa atin ng Russia 2018 at Qatar 2022, 24 na lalaki lang ang bumubuo rito. At ang pinakamasama pa, 13 lang ang kailangan mo. Kailangan mo lang ng mayorya para manalo. 13 lalaki? Madali lang yan kung gusto mong impluwensyahan ang mga tao. Silipin natin ang nangyari sa botohan sa Qatar. Isa sa pinakamakapangyarihang botante noon ay si Michel Platini. At siya ng football sa Pransya na naka-impluwensya sa boto ng ilang taga-Europa pabor sa Qatar. Bago ang botohan, nag-lunch si Platini sa palasyo ng presidente ng Pransya kasama ang presidente ng bansa at isang miyembro ng maharlikang pamilya ng Qatar. Pagkatapos, bumoto si Platini para sa Qatar at maraming pangyayaring nagdurot ng pagdududa ang sumunod. Binili ng Qatar Wealth Fund ang pinakamalaking football club sa Paris. Pagkatapos, binili ng Qatari Network ang karapatang i-broadcast ang French football at pumirma ang France ng kasunduan para magbenta sa Qatar ng $1 billion na fighter jets at airliner. Opisyal, sinasabing nagkataon lang lahat ito. Wala ring napatunayan laban kay Platini sa botong yon. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang naginala. Noon, walang may alam. Pero pagkatapos ng 5 taon, sumiklab ang issue. Nagsimimula ito noong umaga ng Mayo 27, 2015. Sa Zurich, sa 5-star hotel na Bauer Olac, pumasok ang mga pulis na nakasibilyan at inaresto ang mga matataas na opisyal ng FIFA. Ilan sa kanila ay pinalabas na may mga kumot para matakpan ang mukha. Ang nakakagulat, hindi ideya ng Switzerland ang raid na ito. Ang utos ay talagang nagmula sa Estados Unidos, mula sa US Justice Department. Matagal nilang binuo ang kasong ito at ngayon ay inaakusahan ang mga opisyal ng FIFA ng pagtanggap at pagbibigay ng mahigit $150 milyong na suhol at kickback sa huling 20 taon. Malaking paratang ito at kung paano ito nabuo ay isa sa pinakatinding totoong kwentong krimen ng dekada. Ito talaga ang World Cup ng panlilinlang. Ngayon, binibigyan natin ng pulang card ang FIFA. Ang susi na nagbukas ng lahat ng ito ay isang lalaking nagngangalang Chuck Blazer. Isa si Blazer sa pinakamakapangyarihang administrador ng football sa Hilagang Amerika at namuhay siyang parang hari. May sarili siyang apartment sa New York at isa pa para sa kanyang mga pusa. Bukod pa rito, $1,000,000 ang kumapasok araw-araw sa kanyang mga account mula sa iba't ibang bansa. Pero may malaking problema rito. Hindi siya nagbabayad ng buwis. Kailangan niya ng abogadong tulad ni Better Call Saul. Kapag napanood yun na yon, alam nyo na, ang pinakamalaking krimen sa Estados Unidos ay ang hindi pagbabayad ng buwis. Noong 2011 kumatok ang IRS at si Blazer ay naharap sa posibilidad na gugulin ang natitirang buhay niya sa likod ng rehas. Kaya gumawa siya ng kasunduan. Si Chuck Blazer ay naging impormante ng FBI. Nilagyan siya ng wire. Ayon sa mga ulat, nilagyan umano nila ng mikropono ang kanyang keychain at pinabalik siya sa football upang mag-record. Ang mga kasamahan niya sa mga pagpupulong na ito
ay pinag-uusapan ang pagtanggap ng suhol kapalit ng pabor, tulad ng pagbuto para sa bansang iyon. Nabunyag ng undercover na operasyon ang nakakagulat na katotohanang bulok ang buong sistema. Nakakagulat kung gaano kababa ang halagang kailangan para mabili ang buto ng isang makapangyarihang tao. Gamitin natin itong halimbawa. Noong 2011 isang opisyal ng Qatar na tumatakbo para sa FIFA presidency ay naddaos ng pagpupulong sa mga opisyal ng football sa Caribbean sa Trinidad. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, humihingi siya ng suporta mula sa kanila para sa eleksyon. Kaya pagkatapos ng kanyang presentasyon, sinabi niya sa mga opisyal, "Uy, bumalik kayo sa kabilang kwarto. May regalo kami para sa inyo." Pagpasok ng mga opisyal sa kabilang kwarto, nakita nila ang mga brown na sobre na may laman na pera. May opisyal pang nagbilang nito. 40,000 dolyar lang yon. Puro tig-100 dolyar na bill. Hindi naman talaga kalakihan ng pera. Tumatakbo ang taong ito para mamuno sa FIFA, isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo, at bumibili ng boto ng 40,000 dolyar bawat isa. Sa kasamaang palad, isa sa mga sinusuhulan, ang talagang kumuha ng litrato ng lahat ng ito at isiniwalat ang buong pangyayari sa buong mundo. Aminin natin, matagal nang may mga makapangyarihang korap na organisasyon. Sigurado akong araw-araw yan nangyayari. Pero alam nyo, naging sobrang makapangyarihan ang FIFA na tumigil na silang sumunod sa utos ng mga gobyerno at sila na mismo ang nagbibigay ng utos. Ngayon, alam nyo na kung bakit ganon. Gustong-gusto ng lahat ng gobyerno na mapunta sa kanila ang isang buwang atensyon ng mundo. Alam nyo kung ano? Ngayon, FIFA na ang nagtatakda ng presyo. Kaya bukod sa pagtanggap ng mga sobre, may mga patakarang dapat sundin ng gobyerno kung gusto nilang mag-host ng World Cup. Kadalasan, laban ng mga patakaran sa lokal na batas. At sino ang laging nananalo kapag nagkakaroon ng banggaan? Tingnan ng Brazil bilang halimbawa. Nung naghahanda ang Brazil para sa World Cup noong 2014, may batas doon na bawal magbenta ng beer sa loob ng football stadium. Makatuwiran ang batas na ito, lalo na kung kilala mo ang football fans sa South America. Talagang sobrang masigasig sila. Sa katunayan, nagkaroon ng digmaan na may kaugnayan sa isang laban ng football sa South Africa. At hulaan mo, kahit sa Brazil, ipinasa ang batas na ito para mabawasan ang nakamamatay na karahasan sa loob ng mga stadium. Isa sa pinakamalaking sponsor ng FIFA sa World Cup ay ang Budweiser. At gusto ng FIFA na maibenta ang beer sa mga stadium. Kaya napilitan ng Brazil na baguhin ang batas. At dagdag pa, isang mataas na opisyal ng FIFA ang halos tuwirang nagsabing, kung di ba baguhin ang batas, may iba pang dapat baguhin. Hindi maaring tawaran ang bahaging ito ng negosasyon kung gets mo. Hindi rin ito isang hiwalay na insidente. Dahil may mga katulad ng nangyari sa South Africa noong 2010. Gusto nung FIFA na sila lang ang may kontrol sa lahat ng patalastas sa paligid ng stadium at hulaan mo, nakuha nila ito. Pero nung isang laban, may 36 na babae na dumating na naka-orange na damit. Talagang kakaiba. Ayon sa FIFA, ang mga damit na yon ay may kaugnayan sa kalabang beer brand na hindi sponsor. Hulaan mo, inaresto ang mga fans, ineskortan palabas ng stadium, at kinuha ang pasaporte nila hanggang matapos ang investigasyon. Ganyan kalakas ang kapangyarihan ng FIFA sa stadium. At syempre, nandyan ang buwis dahil ayaw ito ng lahat. Bilang kondisyon ng pag-host, laging hinihingi ng FIFA na gawing halos tax-free ang FIFA at ang mga sponsor nito sa buong torneo. Noong 2006, nagbigay ang Alemanya ng daan-daang milyong dolyar na tax breaks para sa torneong yon. Sa Brazil, binigyan nila ang FIFA at malalaking sponsor gaya ng Coca-Cola at Adidas ng buong federal tax exemption sa World Cup. Kita nila. Sa Brazil, mas lumala ang mga hakbang para protektahan ang mga sponsor na may benepisyo sa buwis laban sa mga informal na nagtitinda sa kalye at mga karaniwang taong nagbebenta ng pagkain sa kariton o mga souvenir. Bawal silang magtrabaho malapit sa mga stadium para makapwesto roon ang mga opisyal na sponsor. Kaya nagkaroon ng kaguluhan. Napansin ito ng mga Brazilian at nagkaroon ng mga protesta sa buong bansa na may sigaw na Copa Porkem. Sigurado akong mali ang bigkas ko. Pero ibig sabihin nun ay World Cup para kanino? Ngayon, maliit pa rin lahat ng ito kumpara sa susunod na sandata ng FIFA
at hindi sila natatakot gamitin ito. Ang nuclear option ay nagpapahintulot sa kanila na ipagbawal kahit sino. Kayang tanggalin ng FIFA ang isang bansa. Hindi man literal, pero pwede nilang ipagbawal ang buong bansa sa international football competition. Ngayon, kalimitang ginagamit ang kapangyarihang ito sa tamang dahilan. Noong sinalakay ng Rusya ang Ukraine noong 2022, sinuspinde ng FIFA ang Rusya sa international football. Minsan, ginagamit din ang kapangyarihang ito sa kaduda-dudang paraan. Tulad ng kaso ng Kenya. Noong 2022, inakusahan ng pamahalaan ng Kenya ang lokal na asosasyon ng football ng matinding korupsyon. Hindi maipaliwanag ng maayos ng asosasyon ng Kenya kung saan nila ginagastos ang pera. Kaya nagdududa ang mga tao, lalo na sa isang demokratikong bansa. Kaya binuwag ng pamahalaan ang asosasyon at pansamantalang sila ang namahala sa pagpapatakbo ng football sa bansa. Ayon sa FIFA, bawal ang pakikialam ng gobyerno sa football associations. Kaya tuluyang pinagbawal ang Kenya sa international football. Ipinapakita ito ng FIFA bilang proteksyon ng laro laban sa politika. At minsan, maganda rin ang ideyang yon. Minsan, hindi mo talaga maiintindihan hanggat hindi mo sinusuri ng mabuti. Para sa FIFA, hindi ito tungkol sa politika o iba pang bagay. Ang talagang pinapangalagaan ng FIFA ay ang mga sponsor dahil gusto nilang maging maayos at kumikita ang palabas na binabayaran ng bilyon-bilyon ng sponsors at broadcasters. At kaya nila gustong iwasan ang anumang uri ng kontrobersya. Sa kabila ng mga dahilan, malinaw na ipinapakita nito na napakalaki ng kapangyarihan ng FIFA. Kaya ang susunod na tanong ay, sino ba talaga ang may hawak ng lahat ng kapangyarihang ito? Isang tao lang ba? Isang grupo ng mga tao? O isang lihim na samahan? Para maintindihan ng sagot, balikan natin kung paano nakarating ang FIFA sa kasalukuyan nitong estado. Alam mo, sa matagal na panahon, ang FIFA ay talagang isang tahimik na federasyon lang na nag-oorganisa ng mga paligsahan. Wala pa talaga sila ng lahat ng meron sila ngayon. Nagsimula lang pagbabagong iyon dahil sa isang negosyanteng nakakita sa hinaharap bago ang iba. Ang pangalan niya ay Horst Dassler at siya ang anak ng lalaking nagtatag ng Adidas. Noong huling bahagi ng dekada 70 at unang bahagi ng dekada 80, habang sumisikat ang telebisyon, agad napansin ni Dassler ang isang bagay bago sa iba. Napagtanto niya na ang FIFA ay may hawak ng napakahalagang asset. Marahil ang pinakamahalagang marketing asset sa buong mundo. At hulaan mo kung ano. Hindi pa alam ng mga namumuno sa FIFA ito. Kaya nagtayo siya ng kumpanyang ISL. Ang negosyo ng kumpanyang ito ay bumibili ng karapatan mula sa FIFA at ibinibenta sa mga sponsor. Naging tagapamagitan sila ng makita kung gaano kahalaga ang asset na ito. Kumita ng malaki ang kumpanya. Hulaan mo kung sinong nainggit? Ayon sa ulat, gusto ring makakuha ng parte ng palihimang presidente ng FIFA matapos mapansin ang laki ng kita ng kumpanyang ito. At nagsimulang dumaloy ang mga suhol. Nakagugulat ang mga numero. Sa mga nagdaang taon, tinatayang umabot sa $100 milyong ang suhol ng ISL sa mga opisyal ng football, kapalit ng karapatang magbenta ng sponsorships para sa FIFA. Sa katunayan, naging ganun na kalakaran ito para sa kumpanya na minsan, aksidenteng naipadala nila ang isa tuldok $5 milyong na suhol sa account ng FIFA, imbes na sa account ng taong sinusuhulan nila. Parang ako na aksidenteng nagpadala ng mensahe sa maling tao. Pero isa, tuldok $5 milyong ang naipadala ko, hindi lang text. At tandaan, dekada 80 pa ito nangyari. Kung i-adjust sa inflation, mas mataas pa ang halaga niyan ngayon. Habang nangyayari lahat ito, may isa pang lalaki sa FIFA na nanonood sa lahat ng ito at inaalam kung paano talaga gumagana ang istruktura ng kapangyarihan sa loob ng FIFA. Si Sepp Blatter ang lalaking yon. Agad niyang naintindihan na para makontrol ang FIFA, kailangan mo ng mga voting block. Kailangan mo ng boto ng mga susuporta sa'yo. Napansin din niya na madalas sabay bumubuto ang mga kontinente. Kaya ang Africa, kahit na ito ay isang kontinente na maraming bansa, kadalasan ay sabay-sabay silang bumubuto. Kaya bumubuto sila para sa iisang tao. Ganoon din sa Asia at Caribbean. Kahit hindi kontinente ang Caribbean. Kaya naisip niya na basta't maging magkaibigan ka sa mga taong may kontrol
Sa mga voting block na ito, makokontrol mo ang FIFA at hindi na mahalaga kung ano ang iniisip ng iba. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng bilyon-bilyong tao, bilyon-bilyong fans sa buong mundo. Hindi mahalaga kung galit sa'yo ang mga sponsor ng kumpanya. Basta't hawak mo ang mga voting block, nasa'yo ang lahat ng kapangyarihan. At yun mismo ang ginawa niya. Pinalibutan niya ang sarili niya ng mga lalaking nagdadala ng boto at pinasaya niya sila. Kung alam mo ang ibig kong sabihin, wala namang sexual. Purong negosyo lang. Negosyong patago, pero negosyo pa rin. Pinatakbo niya ang FIFA ng 17 taon at malaki ang naging pagbabago ng organisasyon sa ilalim niya. Pag-usapan natin ang mga taong na nagtatrabaho kasama niya. mabilis. Napuno ang mga posisyong ito ng mga miyembro ng maharlikang pamilya, mga bilyonaryong may-ari ng minahan, at mga political fixer. Hindi mo aakalain na gusto ng mga taong ito maging bahagi ng pinakamahalagang football organization. Pero nagawa nila ito. Napagtanto nila na ang FIFA ang pinakamahalagang asset sa mundo. Kaya agad nilang pinunan ang mga posisyon. Simula noon, parang pribadong imperyo na ang FIFA. Dumaan ito sa mga iskandalo at pag-aresto ng mga miyembro. Pero nananatiling buhay ang imperyo dahil ang produktong inihatid nito ay siya pa ring pinakamahalagang produkto sa mundo.